Ambal, verse number 2, the aged women, likewise, that they be in behavior as becometh, what? Holiness. I-silent ano yung mga cellphone ta. Kung gusto nga damo, makabati-bati sa mga alarm dia nga message. No? Kung magsulod ta diri aton situit, aton cellphone, naka-silent mode. Para hindi ta ma-distract. Okay? Verse 2, ara pa ta. Sabi na mga babae, the aged women likewise that they be in behavior. Ano nga klase nga pag inugali? Ano klase nga pag binatasan? Becometh, ano? Holiness. No, may pagkabalaan. May pagkabalaan. Okay? Gina-expectar sa Ginoo nga ang mga babae nagaginawi nga may pagkabalaan. Okay? Butsilingon, makita ang Christ-likeness. Isa sa mga makita naton nga nagatubo ang simbahan, ara pa kamo? Hindi lang nagatubo ang basihan sa simbahan, nga nagagro ang simbahan sa kadamuon. Hindi na siya ang balasihan. Hindi na siya ang barometer. Hindi na siya ang measurement. Kabalo kamo ano ang balasihan sa isa ka simbahan nga nagagro? Kana bang ang iya ugali nagasunod sa ugali sa Ginoo? Kanang Christ-likeness. Christ-likeness. Kay biskan ano kadamo pa ang mga membro sa simbahan kung karnal, immature, wala ga kinabuhi sa pagkabalaan ng mga membro, why na nagagro nga simbahan? Ara pa ta? So, suliton ko, wala nagabase ang growth sa simbahan sa kadamuon sang gasimba. Sa kadamuon sa gapungko, dira sa pulungkuan. Kundi nagabase ang growth sa simbahan, ang isa ka local church, kung ang mga membro nagakinabuhi sang Diyos noon na pagkinabuhi. Klaro ba? So, bisan pulo lang, bisan 20 lang, nami manang damo mga abyan. Pero nami kung damo pod, kag ang aton kinabuhi, uyon sa Ginoo. Amunang nami. Pero kung gadamo lang ang numbers, gadamo lang ang attendance, pero ang kinabuhi, iya ka kalibutanon, awa ay git. Problema lang. No? Kaya hindi ta suga. Hindi ta kasanag sa gwa. Kundi kasangdaran ta. No? Amo na nga nami, ang Christ-likeness. Amo na ang siling sa Bible, may ara, holiness, pagkabalaan. Siling sa pulong sa Dios. Kag in-address dire sa mga babae, becometh holiness. Now, ano ang paagi nga makonsider ta, makita ta nga may pagkabalaan? Ang isa ka babae. Okay? Ara po ng sabat dira sa verse 2, verse 3. Okay? The aged women likewise that they be in behavior as becometh holiness. Una, not false accusers. Amen? Hindi mabutang-butangon. Okay? Hindi ga manug-akusa. Okay? Kanang take note dira og false. False. Hindi man mali mag-accuse, Brad. Pero dapat tinuod. Pero kung false na, amo na nang mali. Kay false gani. Pag sinabing false accusers, naghimog istorya nga di tuod. Nag-akusa nga wala sing pruiba, wala sing ebidensya. Ano bang istorya bala nga pahum-haom? Amo nagtawag false accusers, giakusahan mo ang tao biskan way ka ebidensya. Gihambalan mo nga tao, ikaw amo ni. Pero wala ka sang gisupport nga facts. Walay ka matuuran ang imong gihambal. Ang tawag sa imo manog butang-butang. Manog himo-himo istorya. So, ang isa ka babae nga gahimo-himo istorya dili na balaan. Kag dili na ugali sa balaan nga babae. No? Dili na ugali sa isa ka Kristohanon. Ilo ara pa ta? False accusers kabay tani hindi ta sina, no? I hope wala dire. Kay kung kita false accusers, makakita kita kontra. No? Damo nag-inaway, nagkaginamo. No? Nga magpamilya, magparinti, magkapitbahay,
magkapurok, and even magka-church meet, tungod sila ginatawag false accusers. Karapata, tani mga babae, di mapuno inyo talinga ba? Kinipulong mo ni sa Ginoo. No, hindi ta maglain buot ng pastor na dugay naman nga lesson, hindi mo tapos ding iyang. Oo. Alam mo ang Kristohano nga nagtubo na sa Ginoo, may pagpalangga sa pulong sa Dios. No, hindi siya ma-offend, kundi malipay siya nga makorek. Kaya ang pulong sa Dios gidesign man na para mag-correct sa ato. All scripture is given by inspiration of God and is what? Profitable. For doctrine, for reproof, for correction, ikaapat, for instruction. Okay, so dapat malipay ta. Kung makabati ta sa pulong sa Dios, labi na sa pagsaway sa aton. Amen. Okay, hindi sa Ilonggo, tama ba na? Mabutang-butangon, ano tawag sa Ilonggo sa Brad? Ano ba? Pato-pato? Pato-pato, no? Pahumaon ba nga wala ka basis, istoryahan mo ang tao. No? Amo gani na subong, Brad, kabudlay na pamatian o kagpatihan kung ano ang tuod sa mga balita, lalo na sa social media. Kaya amo to, napatay ni si ano. Amo na, di ko magpati nga patay na si amo na ang nagibalita kung di ko makita sa TV. Oh. So, lately lang, napatay ang ilapop, Brad. Basahan ko tuod ay hani, siya makaduda na taba. Ay, kisabi, dasig pa ning social media kaysa TV. Uway pa na balita sa TV, ara na sa ila. So, maka-question ka nga, legit ay hani. Tungod sa kadamo na sang fake news, subong. Pero, I hope sa ato nga Kristohano, way ta sang fake, amen? Dapat tuod, no? False accusers. False accusers. Ano pa? Ano ikaduha? Nga makita nga kita nagakinabuhi sang pagkabalaan. Hindi manog pato-pato. Ikaduha, not given too much wine. Not given too much wine. Ay, pastor, pwede gali, pastor, gamay lang, kay hambal dira, too much man. Pwede gani, gamay lang. Kaya siniya, hindi magpa-sobra sang bino, ukon alak. Amo ba na? Oh. So, pwede gali gamay, kaya basta di ilang masubrahan. Kaya too much man. Kaya ang pamangkot ko, ano ang barometer? Ano ang measurement sa too much? Paano mo mahambal ang too much? Kanang nahubog na? Kanang nalipong na? Kanang nahulog na sa pulungkuan? Ikis-ikis na ang paglakat niya? Amo na siya ang too much? O, paano mo mag-gauge? Paano mo mahambal nga kini too much na ni? Hindi na ko. Hasta lang diri kay too much na siya. No. Kana sa expression lang too much. But in reality, hindi dapat. Hindi ka gid magtilaw ya, hindi ka gid mag-inom. Oh. Ara pa ta? O kalain no, babae pala hubog. Imagine mo si Nanay Los, ga suray-suray ga. Amo na be. No? Imagine mo lang na kung si Nanay ga pahubog tapos ga amo na, no? Daw kalain no, laway. O kaya si Ninang Neri to ga beautiful eyes na. Istoryahon mo daw, mahulog na ang mata. No, kalain na. Pero may mga babae, baya nga bisan malam nagainom. Siling ko gani, lola ko gani, palahubog. Ano tanong sila? Brad, gakatulugan sa Tianggi. Oh, dito kung kanto siya sa kumari niya, mag-inom sila fighter wine. Kung kisa tuba man, kag ining tawag la, Servisa negra man ang tawag sa tong nga mga irimnon sa tusong gamay, lapinya. Oh, amo nang mga irimnon sa to kulafo. Oh, kulafo. Amo na siya mga amot kung may ara pa ng kulafo kag fighter wine subong. May baligya pa ba fighter wine subong tung iya logo brabad gamo na oh. Amot ba nakakita ka mo logo sinang iyang Oh. Fighter gid man brad. Kaya kung mahubog na, gapahit, gid man. Oh. May ara, no? May ara mga babae nga gainom. Subong, hindi lang mga mga abyan, mga young people pa. Oh. Tapos garambol na yun, garayot na yun. Nang tawa tong terminal katampakan, dra nga nabalita na viral.
nga nagaginamo. Mga estudyante pa, mga teenager pa, bahay laki, naglampusanay kapulungkuan, plastic chair, monoblock, kaya nagahubog na. Mga estudyante pa, mga high schoolers pa, kita mo na, nga kuan ba, abilidad, amo na siya. Okay? Amo na ang makita nato na resulta asang bino. Okay? So dapat yun, ang babae, hindi gid mag-attempt. Biskan pa sila nga ladies drink, yung Sunday, o kali. Kaya makahubog ya po na anything nga may ara sang beverage. Makahubog ida, mahubog ka gani sige ka inom tubig. Pure tubig lang. Mahubog ka gani ba? Tuba ka kanang bagong dawat, ng bagong ano bla, kanang tamis pa, mahubog ka gyapon sina. Biskan way na tungog, mahubog ka gyapon. Amo na nga ang Bible naga-warning sa aton nga hindi gid kay once ang tao mahubog galain ang ugali. Kag makadamage, makaguba sa relasyon, magwakal-wakal na. Ang di mo kaaway, ginaaway mo na. Di ba? Una nga klaro ang Bible nga dapat ang Kristohanon hindi na ta mag-engage kay wala benefit makuha dira. No? Kundi kahalitan mga kauturan. So I hope kita settle na kita. Way na Kristohanon nga nagatago-tago dire. Sino may bala, pastor, pangpatulog lang bala. Isa lang kasyat, pastor, para nga matulugan ka. Kadugay siya na, di ka nakatulog kung wala na. Kaya na-addict ka na. Daw dipindit ka na. Pati ka mo? Oo. So paano? It so happen nga naubusan. Wala baligya. O di ka nakatulog. Napulaw ka na bilog adlaw kay ang imo rason pangpatulog lang pastor. Tigi himo mo sleeping pills, sleeping tablet. Paano kung way baligya? Naubusan ka, di ba? So hindi gyapon maayo. Muna mas maayo ka ng natural lang bra. Patas bra sa kuan, mangga ba? Kung sanayon mo spray para magbunga, pag iuntat mo isprihan, di na magbunga kay nasanay na siya dito. Amo man gyapon. So that's why ang Bible klaro gid, not too much wine. Amen, mga babae? Sa babae ba yan ni gi-address? Ini ba yan sa lalaki? Mga babae. Okay, behavior as becometh holiness, not false accusers, number 1. Ikaduha, not giving too much wine. Okay, amo nang negative nga dapat likawan sa mga babae. Sa positive naman, siling diri, teachers of good things. Teachers of good things. Ang inyong galing nga role, teachers of good things. Not necessarily nga magtindog ka mo dire para makonsider ka mo nga teacher. Ang teacher dire of good things, but silingon ang inyong example. Ang inyong nga life. Kag hindi inyo i-underestimate ang inyong nga role bilang isa ka babae, lalo na sa mga nanay nga may edad na. Kay kamo gali, role model. Kamo gali, sila sa Bible, example sa mga younger women. So, but silingon, mga aged women, may nagalantaw sa inyo, may nagalook up sa inyo. Okay? So, you are teaching by example. You are teaching by your life. Ang inyo pagginawi, ang inyo kinabuhi. Teacher na kamo. Okay? Nagatudlo kamo. Biskan way mo na ginahambal, nga amo ni Charlene, halimbawa si Ma'am Neri, way niya gihambal verbally. Pero ang iyang pagkaridiri, pagka matinumanon sa Ginoo, nagatudlo na siya sa mga younger women, nga importante ang simbahan. Ang pag-visit kada Sabado, ginapakita niya, ginatudlo niya, indirectly, nga importante ang maghatag sang panahon for soul winning and visitation. Amo nang mensahe nga gina-portray mo, ginapakita mo. Alright? Not necessarily nga ihambal mo verbally. Kaya ang pinaka-the best daton, Brad, nga message is our action. Amen. Biskan hindi mo ihambal na, kung nakita sa imo kinabuhi, amo na siya ang makita sa mga tao. So teachers, but silingon, kung kini nga mga aged women, wala nagakinabuhi isang insakto, hindi uyon sa kabuboton sa Ginoo, masiling maning mga younger women, himuon ko man kay ang mga may edad-edad gani, okay lang sa ila.
Kami pa ihan, nga bata-bata pa. O, di ba? Usahay, abi, may mindset ng tao kung ano makita mo man ang ilugon. Di mo na maalis, Brad. So, muna nga dapat, ang isa ka aged women, okay, dapat give good example. Teachers, silang sa Bible, teachers, very specific. Ano ang itudlo nila? Teachers of good things. Okay, now, ano ng good things? Ano ng good things? Ang sabat, ara sa verse 4. Lantawan nyo. That they may teach the young women. Ano itudlo? Una? Be sober. So, una nga example nga ihatag niyo mga aged women sa mga young women to be sober. Ano nang sober? Ang isip stable. No, hindi palalibog. Why hindi anxiety ba? Hindi ka depressed permi. Amo nang sober ka, nagkalma ka ba? Okay? Serene. May ara ka, sakto nga pag-isip. No? Why ka panic, why ka taranta, why ka cramming. Okay? Kaya nga man, may peace of God that passeth all understanding, sila ni Paul, mga kabiyanan. So, hindi man silingon why ta problema, pero ang problema, atong ginatugyan sa Ginoo. No? Why ta pata sa mga unbeliever nga daw, hopeless kita, daw, agapanik kita, daw, hindi na naton mabalaan natong himuon naton, hindi mo sina. Kundi sober. Ang diyan ta makuha ang pagiging sober, dira sa pulong sa Dios kag sa pangamuyo. Dira naton na siya makuha. That's why dapat expected nga ang mga nanay, mga aged women, dapat sober. No? Sober, mga kauturan. Alright? Ikaduha, nga aton makita. Verse 4 gyapon, to be sober. Ikaduha, to love their husbands. Ano ang itudlo nga good things sa mga aged women? Sa mga young women? Be sober. Ikaduha, to love their husbands. Palanggaon, higugmaon ang ilang nga mga bana. Bago magtudlo ang mga nanay, nga palanggaon ang mga bana sa mga younger women, dapat sila mismo makita nga ginapalangga ang ila bana. Tama? Paano ka maghambal nga mga younger women, kani mga bagong kasal o mga bata-bata pa? Palanggaon nyo gid nyo bana, ha? Example, mga kabyanan. Si Sister Susan, hambalo niya si Sister Kim, palanggaon mo gid. Ihada ba ninyo, no? Sister Susan? Ihada. Okay, palanggaon mo gid si Brad RR, ha? At ipanon mo gid. Kung ingkaso nabasa sa ulan, dapat naka-ready na ang tuwalya. Kag ang bayo. Kag kape. Amo na. Pero way mo ginahimo sa iyaban na. Brad Perdi, basa-basa. Mato-mato lang siya. Magay ko basa. Way ka kamot? Di ba? Muna. Tida budlay, no? Budlay ba nga, bang mag-advise ka nga wala mo ginahimo? Di ka mapatihan siya na. Basi babalik sa istorya, ginahimo mo na, haw? Amo man ang tao, gasunod ang tao ba sa nakita? Mas epektibo ang aton nga example kaysa hambal. Biskan di mo hambal, kung nakita sa tao, dito siya magpati. Bata, bata, bawal magsigarilyo ka, ha, kay bawal eh. Tapos ikaw nga tatay, perti pa suyupon. Di ba, anong makonfuse ang bata, iba ang hula mo, iba ang gihambal mo. Bawal, pero sa imo, okay. Di ba? Amo gyapon nga principle. Nga dapat ang mga nanay, aged women, tudloan nila, ang mga younger women, mga batanon, including ining mga tatlo niyo. Ini. Makin, si Princess, si Ruby. Kaya someday, kung di maglaon, magpamilya man magbana man Okay? So, love their own husbands. Palanggaon ang ilang mga bana. So, duty na
responsibility na sa mga aged women tudloan git. So, kamo mga nanay, inyo gali role, pamangkuton nyo. Halimbawa, si ihado man na niya. Ihado man na ni Ma'am Joy. Si GM, ihado, kumusta man? Kumusta ang ni ihada Michelle sa imo? Anong tawag siya na? Pagtatap, pag-atipan, kumusta man? Kung gatrangkaso ka, ano ginahimo ni ihada, Michelle man? Ano ang iyang, mga steps niya nga ginakuan sa imo? Di ba? Di ba na sala mamangkot? Una, ninang. Ikaduha, biblical. Nga ang mga nanay, tudluan ang mga young women to love their husbands. Okay? So kamo man mga young women, wala ka mo opsyon, kundi palanggaon gyud ang bana kay sugo na sa Dios. Kag take note, bana mo, hindi bana sang iban. Imo bana. Way kalabot sa iban. Okay? Way kalabot. Okay lang tong tatay mo. Way problema na. So, ini siya exclusive sa bana mo, sa pamilya mo. No? Kabay ko tani ba, mabatsyagan taman nga ginapalangga ta sa aton asawa. Amen? Pero daw exclusive daw hindi kini kahambal si Brad Romy sini ba? Sorry Brad, pero anhon tadi Brad kay Sige Brad, sa langit na lang Brad, bawi na lang sa langit Brad, kaya dito ang tutuon nga gugma Brad. Diri sa kalibutan daw di ta ka-expectar labi na sa imong sitwasyon. Pero di ka lang magkaluya Brad, kay may ari kami diri sobra pa si mo asawa ga palangga. Amo ni ang tuod ya nga tinuod nga pagpalangga way paglubad. Ari kami dire. Okay? So palanggaon. Amo na kamo pun mga asawa para mag-close kamo sa inyo bana, palanggaon man. Dapat kabalo kamo ano ang need sa bana niyo, ano ang gusto sa bana niyo, ano ang makapa-inlove pagit sa inyo ba. Himuon niyo na ang mga bagay. Okay? Love their husbands. Amo na good things. Ikaduha, ay katatlo na. To be sober, una. Ikaduha, to love their husbands. And ikatatlo, hindi lang husbands, to love their children. So kung may mga bata na, appeal na ang mga bata. Okay? Nga mga nanay, younger women, palanggaon nyo inyo bana, kag ang inyo kabataan. Okay? Ang iban baliktad. Okay, mas palangga ang kabataan kaysa bana. Oy, mali baya na. Pati kamo mali na siya. Kaya ang una nga kaman baya sa bana ang pagpalangga. Kay way pa bata may bana na bada. Nauna baya ang bana kaysa bata. Amen? Okay? So ang butsilingon sina balance. Hindi pwede nga ang gugma ang pagpalangga focus sa bata, na-neglect ang bana. Hindi po pwede nga focus po ang pagpalangga sa bana, nadiglik po ang bata. Mali po na, pareho na sala. So dapat balance. Palanggaon mo bata mo at the same time ang imo bana. Kaya may nakita man ko kaisa nga ang asawa very concerned sa kabataan, pero ang bana ay abaw, ang iya gani bayo ay man plansa-plansa. Pero ang mga kabataan grabe ang porma. Way nagani ginabaklan sang bisan ukay na lang tani nga bayo man ang bana. Di po maayo. So dapat balance, no? Kay kabalo ka, ga-reflect ba yan na sa imong asawa? Kung ano ang porma sa bana mo, ako amo na ko maglantaw ba? Kung ano ang bana sa isip ko, anong asawa man? Okay ra po ni sa iya bana, itsura niya bana niya. Long hair na way ginambalan pang abi pang pagupit man pang para magwapo ka man pang dabaghubin ka man pang. Mga bubla na. Pang daw kalain man na imo bayo, abi ilisi man na kay itong nagliga daw. Mga bubla na. Mga asawa, amo kamo sina. Pero panilag man kamo. Masinway na brief, bana mo. Ay, abaw. Problema na nga. Abi bakli man. Ilaw, ano na nakaayo na.
Real talk lang ni aton ba? May kami mga bana, abi, way na pakialam. Ay, pastor, hindi ko na priority, basta may bugas, Mali. Tuod ba na, kailangan man nato ng mga amo nga bagay, pero may mga bagay po nga, one day ba yan, manabat ka sa Ginoo, kay sugo man sa Ginoo. Bible principle man eh. Verse man ni atong ginabasa. Hindi man ni idea ni pastor. Ara pa ta? Muna hindi tadi pagbaliwalaon. Kay kung kisa careless kita, baliwala lang sa aton pero mga utod, one day matubang ba sa Ginoo. Kung careless ka sa imo pamilya, manabat ka sina. Way mo gihimo ang sugo sa Ginoo. Pabayaan mo bana mo, pabayaan mo bata mo. Sino sa Bible? Love their husband, love their children. Di po pwede nga focus po sa bana, ang bata mo. Itsura sa bata mo. Di ba? Way ligo-ligo, way sang atipan, way klarong daw wala ginikanan. Itsura daw wala ginikanan. Daw kalain pod. No? So balance gid, no? Balance. That's why ina siya. Trabaho sang aged women, magtudlo. Mga utod. Kaganing to love their children, mga utod, love their husbands, hindi sakop diri ang ginatawag nga i-manipulate nila ilabana, utis-utison. May mga asawa po nga mag-utis-utis ba? Muna kay may tuyo gali, pang kagwapo gid mo subong ba? Hindi na pwede mga abyan. Kabalo ba ang Ginoo? Dapat sincere kita. Amo man sa aton kabataan to love their children. Okay? To love their children. Kag ang pagpalangga diri sa kabataan, equal. Kapamati ka mo, Brad? Ako, di ko man na makuan kay isa malang siklen. Pero ikaso nga dugangan sa Ginoo someday, hindi pwede. Hindi pwede nga paborito nimo tong subang or paborito nimo ang agot. Hindi pwede, Brad. Dapat equal ka mo mga ginikanan. Kung ano ang pagtatap mo, ano ang pagtratar mo sa bata mo, tanan amo na. No? Hindi kay may ginapaboran ikaw. Amulan ni permi mo ginabaklan. Amulan ni permi mo ginabaklan. Someday, manabat kasi na sa Ginoo. Dapat equal. Mga kauturan. Tanan naton kabataan is aton kabataan. Okay? So, murang siling diri, to love their children. Sunod. Verse number 5. Ala pa kita? Number 5, to be discreet. To be discreet. Ano po silingon? Ano po silingon sang discreet? Ang discreet means prudent. Discreet means wise. Maalamon. No, maalamon. Wise in avoiding errors or evil. So may kaalam siya. Kapangayo siya kaalam. Nga hindi siya magsala sa iyang mga decision making, sa mga plano niya. Iya nga, ginaplano, ginakonsulta maayo, ginatimbang-timbang. Kaya hindi siya luyag mga abyan magkaroon sang sit-back. That's why, si King Solomon, sang nag-assume sa office, sa trono sang iyang tatay, nga si King David, nangayo siya. Way sa ibang gipangayo, kundi kaalam, mahalin sa Ginoo. Ginoo, tagay ako kaalam, kay di ako kabalo. Paano igiyahan ini nga mga katauhan? Kay bata pa siya that time, mga kabyanan. Wala pa siya sang experience. That's why, nangayo siya kaalam halin sa Ginoo. Amo man sa aton, kailangan nato kaalam. Kagang kaalam, hindi ni nagabasi kay may diploma ka, may bachelor's degree ka, may masteral pa, kahit doctorate pa. Hindi na siya automatic ba may kaalam ka na. Kaya ang wisdom, halin na sa Diyos. No? Di mo na makuha sa secular. Pwede ka maging maalamon sa secular, pero mangu ka sa spiritual. Pwede na siya. Kung wala kita, wisdom halin sa Ginoo. Kaya, kailangan nato sang discreet. No? Amo nang isa ka babae, dapat discreet. Hindi kuan ba? Kapadaso-daso. No? Ang iya plano, ginaampuan niya. Iya plano, ginakonsulta niya. Gina-pre-request niya. Gina-take time, gid. No? Ang iya nga himo sa isa ka butang.
until niya i-finalize, damo mga consideration iya ginahimo. Hindi nga nagplano ka subong pagkabuwas, desisyon na dayon. Hindi na mo. Nagpa-pray ka subong pagkabuwas, desisyon na dayon. Hindi na siya. Paano mo nahambal nga ang Ginoo? I-consider mo ang Ginoo sa ina nga period of time, ina nga span of time. No? So, dapat it takes time mga kaabyanan. Okay? Sunod. Ika-apat, to be discreet. Sunod, chaste. Chaste. No? Chaste. Anong busilingon siyang chaste? Ha? Chaste means pure from all unlawful. Pure from all unlawful. Puro ba? Way halo. Wala siyang nahalo ng mga butang nga hindi maayo or illegal or anything mo violate ikaw. Chaste. Applied to a person before marriage. Okay? So, naga-refer man ito sa purity sa isa ka babae before marriage. Kaya sa mga single ladies, mga young people naton. Okay? Make sure yun nga pure ka mo. Di maguna-una before marriage. Kaya, isa sa mga bagay na amaze ko, Abian, Brad, dito sa lipa, sa practice nila, o sa mga rightly dividing, dili uso ang boyfriend-girlfriend. That is unbiblical. Wala ka makita relationship boyfriend-girlfriend sa Bible. Now, remember nyo si Isaac and Rebecca, Brad? Anong natabo? Si Abraham, may ara siya timbang, ang pangalan Eliezer. Gisugo niya magkadto sa iyang lugar. Kag mangita asawa para sa iya bata. Si Rebecca kag sa Isaac, wala sila nakita-anay. First time nila nagkita, sa dihang nag-abot na si Rebecca kag diretso ginkasal. Nakuha niyo? So, masiling naton ba nga arranged marriage? Arranged marriage. So, kung naton lang taon, biblical na siya, mga kabiyanan. Now, amo ni sit up. Sa napansin ko mga abiyan. May lalaki. Halimbawa, si Brad Tata, magsiling pastor, gusto na ko mga sawa ba? Ay, amen, Brad, amen. Oh. So, ano ka ro, may nakita ka na nga babae? Oh. Kung wala dire, ang himuon ni Brad Tata, kung sa ibang nga simbahan, i-approach niya ang tatay. So, nakita niya, may isa kayang people sa ibang simbahan. Hindi pwede mag-direct siya sa young people. Hambalo niya, ginaprihan ta ka, or mga luyag siya. Violation na. Hindi na pwede. Ang unahon sa lalaki, ang tatay. Tatay sang babae. Maglisensya siya nga, Sir, ang imo bata, ginaprihan ko. Nga mangin asawa ko. Amo na. Okay? Tatay, ikaduha ang pastor. Pastor sa tong babae. Now, we are talking believers, kaya di man ta pwede unbeliever. Amen? So, kini siya sa pilo Kristohanon. Ikaduha niya nga kadtuan, istoryahon, ang pastor sa tong babae. Pastor, ang imo yang people, ginaprihan ko, pastor, nga mangin asawa ko. Amo ba, Brad? Amen. Sige, now, amo na. After that, mga abyan, okay, kini si pastor, kag ang tatay mag-istoryahay sang babae. Okay? So, i-evaluate nila si lalaki. Si pastor man sang babae, kag pastor sang lalaki mag-istorya. Pastor, kumusta man ni? Ano ang standing sining imuyang people? Example si Brad Tata. Ano ni siya sa inyong simbahan? Pamangkuton. Interviewon. Oh. Tapos si babae, interviewon man sa pastor. Sang lalaki. Oh. So, kung pareho, may mga recommendation na amo na, nga okay si babae, okay si lalaki, with the approval sa pastor, with the approval of the parents, that's the time na mag-set na nga mamalay. So, wala gid mga abyan, wala sing date, wala sing anything extra between ang arrangement, pastor and parents
sila ang mag-arrange. Pero kung maghambal ang pastor, ay, kini ako yung people daw alanganin ini gayang people daw hindi di siya active, ini gayang people daw di pa mature. Biskan gusto pa sa babae or gusto pa sa lalaki, kagusto sa parents, pero ang remark sa pastor, ini siya for me, hindi pa siya qualified mag-asawa kay immature pa ni. Bata pa ni isip. Basin ang imo bata, maghinulsol ni. So, di pwede. So, dapat may evaluation. Nakuha niyo? Kaya alangan itugyan mo imo bata sa taong immature. Itugyan mo ang imo bata sa lalaki nga bata-bata. Uy, kung naghambar kay Brad Tata ha, di ba Brad Tata ha? Amo man si babae. Kung ang babae, bata-bata pa isip, hindi pa mature, kag ang Christian life, hindi man mature, ay hindi pwede. So, amo na siya mga abyan. So, maiwasan gid, wala gid sing, wala siyang date, wala siyang magkadto dito, si lalaki, na siya lang, hindi pwede. O, nami mga abyan, nga naman, kay, pure, pareho, duha. Kag ma-enjoy nila ang marriage life. Of course, mga utod, ang ga-evaluate is ang parents kag ang pastor. Amo na siling diri chaste, no? Chaste. Chaste. Kaya kamo nga mga babae, mga young people or lalaki, ining mga sultirito diri, kundi pa magbalik ang Ginoo, kag maabtan pa sang sakto nga edad kamo, hindi na kamo mag-expect kaslon kamo ni pastor kung maguna-una kamo. Sa inyo nga level. Pakasal kamo sa guwa. Kung, ini Hana, si Mary Chris, ito si Kuan, Makin, Princess, Ruby, ini nga mga level ni. Kaya sakto na ni sa tudlo. And yet, gahimo gyapon sang hindi dapat, lalo na unbeliever pagid, bahala ka mo sa buhay niyo. Kaya gipili niyo na. Ngayon ang klaro. Amen, Princess? 10 years from now, pila na edad mo? Pila edad mo subong? 16. 26 ka na. 10 years from now, kung di pa balik Ginoo. Diba? Ikaw, Ruby, ano ka ngayon? Ilang taon ka? 16. Kamukha mo lang. Sundon ta ang principle sa Bible. Kay nami gid. Okay? Kung sundon ta ang principle sa Bible. Chaste. So, expect mga abyan na ang babae chaste. Amen? Expected na sa mga Christian. Now, we understand sa mga unbeliever karon. Why na sila pakialam? Why na value? Pero sa ato, mga abyan, importante na. That means, girespeto mo sarili mo. It means, may dignidad ka nga babae. It means, babae ka nga may pagrespeto sa Ginoo po. Kaya kung himuon mo na, way ka respeto sa sarili mo. Way ka na dignidad. Diba? Okay lang kung blind ka mo, pero klaro na. Wali sa mga camp, kadamo nga mga wali, about sini, plus ari pa yun. Si pastor pa, balik-balik. So kung himuon yun something is wrong sa inyo. Kamu ang problema. Kaya klaro na ang Bible. Kag mamati maayo, mga babae, the greatest gift na mahatag nyo sa future nyo nga husband, ang inyo purity. Ang babae, ang lalaki, pag nabalaan ka nga pure ka, damor ka higugmaon, damor ka palanggaon. Kaya nakita, wow, ini nga babae formal, ini nga babae matino. Diba? So muna siya, mga young people, ibutang yung gina sa isip. Pure. 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 Chaste. Ara pa tayo, amen? Ika-kuan, dito magtapos. Mga kauturan. Keepers at home.
Ano sunod itudlo sa mga aged women? To be sober, to love their husbands, to love their children, to be discreet, chaste, keepers at home. So mga nanay, amo na itudlo ninyo sa mga younger women. Keepers at home. Ano ni keepers at home? Homebodies. Ng taong bahay ba? Ang design gali sa Diyos, sa mga asawa is taong bahay. Hello? Ara pa ta? Wala sa opisina. Ang design sa babae, Brad, sa panimalay, sa balay siya. Sa balay. Keepers at home. Kaya kung mag-fill up ta sa una, di ba? Sa biodata, mother's occupation. Oh. Ano tawag? Plain housewife or housekeeper. Amo nang pinaka-common. Oh. Plain housewife. Ara sa balay. Kag ang ara, trabaho sa balay, marangal na. Trabaho sa balay, abyan, ara ka sa balay. But silingon, gi-follow mo ang instruction sa Bible. Wala ka nag-violate sa Bible principle. Kay ang design sa nanay, sa balay, sa panimalay. Don't get me wrong, mga nanay, pero biblical principle. Well, sa aton panahon subong, hindi na, budlay na ni siya sundol. Siling ko. Kaya nga aton rason, pastor, kulang, kung si mister lang saligan, kulang, amo ginang kumunta nga excuse. Pastor, why git? No? Di gid masapar ang kinanglanon kung isa lang mag-ubra sa amon. Like I said, gihambal ko na ni before, dabo diskarte, bisan sa balay ka lang mga abyan, pwede ka maka-income. May nakita ko sa social media, inang nanunanggot, nagluto lang siya abyan, kakuan, kanang banana chips. Oh, banana chips lang. Pila man ang kapital sila, may 1,000 ka, dako na. Bakal ka lang sa banga saging, bakal ka dayon tong, anong tawag nila, slicer, katong, para hindi ka na magkuan ba? Slicer, o mantika, siyempre may ara magitakalan guro, tapos gibutangan niya sang lemon juice, tapos gi-caramelize niya, sugar, gi-deep fry niya anay itong, kuan, tawag sina, banana chips, mga kuturan, tapos nag-caramelize siya, butangan niya sing kuan, lemon kag sugar, gipabukalan niya, gi-caramelize, tapos gi-deep fry naman niya for the second time. Oh. And then after pag deep fry niya, gihawas niya, tapos gibubura niya tong lemon kag sugar, giamo-amo na niya. Oh. Butang niya rin sa plastic, baligya niya. Pwede mo na sa mga kantin-kantin, ibilin niya, ipambutang mo na dra. Banana chips lang. Mga kauturan. O ano kapital sila? Diba? Diskarte lang. Anunid ka nga malayo sa imo panimalay, sa imo kabataan. Kaya mo ng Bible principle, keepers at home. Gusto sa Diyos, ara ka sa panimalay mo. Siyempre, kung wala ka permis sa imo balay, ano nang resulta sa imo balay? Kag hindi ba nato masaligan tanan ba, mga kabataan? Iska masiling ta nga may ano na, maghuhuo man na, o muni himuon niyo ha, muni ubrahon niyo ha, dapat agpuli ko, muni, umang, pang. Pero mo gani, pagpuli mo, imusugo, imutuman. Diba? So, ibagid ang nanay kung ara sa panimalay. Iba ang balay kung may nanay. Iba po ang balay kung wala nanay. Pati ka mo? Amo na dako ang papel sang nanay. Hindi ugangan, hindi bayaw. Asawa, nanay. Nanay. No? Dapat ara sa panimalay. Okay? Keepers at home. Nagatatap, nagaatipan sa iya panimalay. Next, good. Sunod, good.
So like I said, katong keepers at home, di nato ito pwede ma-justify, mga kabiyanan. Baliktad, good. Ano rin good? To be specific, good in action, good in morality, good in conversation. Hindi lang basta-basta maayo. But siligon may arata moral qualities. Na best adapted. Okay? Qualities which God's law requires. Anong butsilingon sang good? Virtuous, pious, religious. Mga utod. Conformable to moral law. Amo nang butsilingon sa good. Makita ang aton pagkamaayo sa aton hulag, aton hinambalan, kag sa aton moralidad. Okay? Kabay mga utod nga, makita na sa aton. Lalo na sa mga babae. Good, maayo. Sunod, tapuson tanang nga verse 5. Maayo. Next, obedient to their own husbands. Amen? Masinulundon sa ilang kaugalingon nga mga bana. Obedient. Why nagarebelde? Why nagabais? Why nagakontra? Kung tama man lang ang gihambal sa bana, insakto man ang ginahambal sa bana, sakto man ang plano ka bana, biblical man ang ginahimo sa bana, kag iyang mga plano, mga utod, wala rason ang asawa di magsunod. Amen, mga asawa? Obedient. Hindi kay kamo pa ang gauna-una protesta. Di siyempre ang mga bata masunod. May ara ba mga bata nga kung ano makita nila kananay, sundon man nila. Diba? Hindi maayo. So take note mga asawa, dapat submissive kamo kay ngaman. Ang bana, amo ang leader. Siya ang head in the home. Siya ang gibutang sa Ginoo nga head. Kung gakontra ka sa head, ginakontra mo ang Ginoo. Kung garebelde ka sa head in the home, ginarebelde ka sa Diyos. The husband is the head of a woman. The man is the head of a woman. Klaro na. Okay? God, Jesus Christ, husband, wife, children. Amo na siyang order. Amo nang sequence mga utod. Hindi pwede nga ang wife kag husband level. Hindi. Husband, sunod, wife, children. Amen? Naigibutang ang Ginoo nga leader sa aton panimalay. That's why kamo nga asawa, biskan maalam pa kamo sa inyo bana, obey kamo sa inyo bana. Submitar kamo sa inyo nga bana. Kay that is biblical. Husbands, submit yourselves unto your own husbands as unto the Lord. Ang imong pagsumitar sa imong bana, nagsubmitar po ka sa Ginoo sina. So kung way ka nagasubmit, nagapaidalom sa imong bana, nagarebelde ka sa Ginoo. Biskan magulang pa ng imong asawa sa imong edad. But since nga siya imong bana, dapat ka magsunod. Hindi tungod pastor siya, hindi tungod kay bright siya, hindi tungod kay maestro siya. Hindi amo sina, tungod kay siya ang ibutang sa Ginoo nga leader mo. Klaro mga misis? Na daw hinay ang pagka-amen. Dapat dasig. Amen! Oo. Kay biblical na. Way na opsyon. Pastor, magano lang ko sina, magsunod lang ko na sa iya, basta amo ni himuon niya. Ay, hindi amo sina. Karibildi ka. Sila sa Ginoo, submit. Submit. Kaya nga man, anong resulta? Kung di ka mag-obey sa imong nga bana. Ara, verse 5. Nakita nyo? Ara, lantawa, verse 5. That the word of God be not, blaspheme. Agod ang pulong sa Dios hindi mapahuyan. Amo nang rason. Kaya nga aman, pulong man ni sa Dios. So kung wala ka gasubitar, ginablaspheme mo ang pulong sa Dios. Kag dako nga sala kung aton i-blaspheme ang pulong sa Dios. No? Dako nga sala kung ato i-blaspheme ang pulong sa Dios.
Kung wala nato ni ginasunod, ginablaspheme nato ang pulong sa Dios. That's why mga author, klaro gid, no? Ang iya pulong. Nga dapat ang mga babae, mga asawa, lalo na mga asawa, dapat obedient to their own husbands. Now, ano rin ang obedience? Hindi ning blind obedience. Hala, biskang ginakulata ka na. Hala, ubilang yapon. May ara man po na mo sina. Hala, ginasakit na. Hala, ubilang yapon kay lagi pastor, obedience. That is blind obedience. Ina balang ginakuan ka na, ginamaltrato, ginagamit ka, gina-abuse ka. Hala, ubilang yapon. Di na siya, mali na. Ginahimo ka na lang alila, ginahimo ka na lang katulong. O gihimo ka nga sex slave. Ala, okay lang yapon, mali na siya, hindi na siya amo. That is blind obedience. Hindi na siya tama. No? Ang obedience diri in the Lord. Kung hindi na in the Lord, may opportunity ka nga mag-protest, may opportunity ka mag-disobey. Kaya ang context diri in the Lord. In the sense na biblical, tama. You are bound to obey. Pero kung hindi na biblical, halimbawa, suguon ka sa contrary sa Bible principle, that's the time na mag-rebelde ka, di ka magsunod. Ha? So balance lang. Hindi kay biskan ginababoy ka na. Ala, ubi lang yapon, ubi, di na siya tama. Mali na. Ha? Ang obedience din ba in the context? In the Lord. In the Lord. Klaro ba? Oh, I hope naintindihan tani, mga kabiyanan. Ang Bible, hindi ni siya gahatag og confusion sa aton. Ang Bible gahatag sing kasanagan sa aton, mga kabiyanan. Okay? So, again, aton ni siya ipadayon next Wednesday, mga kabiyanan. Okay? So, tindog ta please for our prayer. Pray kita, Ginoo, salamat sa tion nga nakapamati naman kami si mo pulong. Mga instruction, Ginoo, sa amon nga panahon karon, paagi kay Apostle Paul, which is amo ang amon nga apostle sa amon panahon. Salamat gid Lord sining mga blessed truths nga imo gin pabati sa amon, address sa mga tatay, address Lord sa mga nanay. And it's my prayer Lord nga tani na intindihan sa mga nanay ini nga mga pulong kag kabay nga makita sa ilang kinabuhi ang mga bagay nga ini. Ang mga karakteristik nga ini, Lord. Love their husbands, their children, sober, good, chaste, discreet, and obedient to their own husbands. What a blessing, Lord, kung kaming tanan makita ini sa amon, lalo na sa mga nanay namon. And I believe, tawhay ang panimalay nga nagasunod sa imo pulong. Ginoo, linong ang panimalay ko, nagasunod kami sa mga Bible principle nga nakasulat din, Lord, sa imong Biblia. Tagay kusog ang amon mga nanay, Lord, nga maubi ini nga mga pulong. Kag I believe nga wala sang iban maka-benefit sini, kundi kami lang gihapon kung amo ni sundon. Buligi sila magsunod sa ilang head, ang ilang leader, nga amo ang ilang mga husband. Buligi man amon mga husband, nga matuman nila kag mahimo nila ang ilang pagiging leader. Kag malid nila ilatag sa kapamilya sa sakto nga paagi sa pamaagi sang Ginoo. Thank you liwat Lord, ini nga pulong kabay amon mabalo ni sa amon pagpuruli karon nga gabi. Gani ang tanan amo gisalig itugyan sa imo sa ngalan ni Hesus. Amen.